Hinalikan ko siya sa pisngi, pagkalabas ko ng shower. Pinuntahan ko ang aking little boy, at binuhat siya. Hinalikan ko yung tummy niya at nagsalita siya ng baby words. Tumawag si Leandro Smith. Gusto kanyang makausap. Nang marinig ko ang pangalan niya mula sa bibig niya ay napatigil ako. Ibinalik ko ang aking anak sa kanyang crib at lumingon ako sa kanya. Anong sabi niya? Shit, bakit mo siya kinausap, Leandro? Gusto lang niyang pag-usapan sa iyo ang tungkol sa marriage that was not nulled, kalmadong sabi niya. Natigilan ako. Via, no, not now. Handa akong magpaliwanag, pero pinutol niya ako. Tahimik kaming nag-almusal. Napansin kong nawalan siya ng gana. Kape lang ang iniinom niya. Hindi siya masyadong nagsasalita sa akin. Pinaalalahanan lang niya ako na, siguraduhin na pakainin siya sa oras, siguraduhin umidlip siya sa hapon. Call me if my baby needs something. Tumango lang ako na parang masunuring tanga. Ang pagpapagalit sa kanya ay ang huling bagay na gagawin ko. Halos alas 8 na ng gabi pero hindi pa siya umuwi. Sa pagkakaalam ko, hanggang 4 lang ang klase niya. Napasulyap ako sa phone ko, umaasang tatawag siya. Dapat may meeting siya, o dapat ay kumakain siya sa labas kasama ang kanyang mga kasamahan. Iyon ang mga naiisip ko. I keep calling her number and sending her messages pero hindi siya nagre-reply. Nasaan ka, Via? Nagsimulang umulan bandang alas 5 at napakadilim ng mga ulap. Maaaring tumagal ang ulan. Nagsimula akong mag-alala. Palakad-lakad ako sa sala, habang hawak ang cellphone ko sa isang kamay. Bigla akong nakarinig ng mahinang katok sa pinto. Muntik na akong tumakbo sa pinto at pagbukas ko ay nakita ko si Via na halos malaglag sa paa. Basang-basa ang kanyang damit at pagod ang kanyang mga mata. Bago siya mahulog, binuhat ko siya at dinala sa loob. Gusto kong suntukin ang sarili ko. Ikaw ang dahilan nito, Hunter. Kapag may nangyari sa kanya, magpapakamatay ako. Sobrang sakit ng puso ko. Hinayaan ko siyang tumayo at dahan-dahang tinanggal ang damit niya. Kinailangan ko siyang alalayan, gamit ang mga braso ko, dahil halos hindi na siya makatayo. I've been waiting for you. Akala ko may nangyari na. Hindi mo sinasagot ang mga tawag ko. Baby, anong nangyari? Bakit nabasa mo ang sarili mo sa ulan? Nagugutom ka siguro ngayon. Nagluto na ako ng hapunan para sa atin. Kanina ko pa siya tinatanong, pero hindi siya sumasagot. Nakapikit lang siya at ramdam ko ang mabigat niyang paghinga. Baby, let's go to the shower, okay? Pinuhat ko siya sa aking mga bisig, at inilapag siya sa loob ng tub. Hinugasan ko ang kanyang buhok at katawan habang pinipigilan ko ang aking sarili na huwag magtagal ng maraming oras sa paghawak sa kanyang mga intimate parts. We're done, sabi ko sa kanya habang inalalayan siyang makalabas ng tub. Pinalot ko siya ng tuwalya, at dinala ulit sa labas ng kwarto. Lahat ng damit niya sa mga shelves ay gawa sa manipis na material. Hindi ko kayang hayaan siyang magsuot ng ganyan kapag nanginginig siya sa lamig. Pumunta ako sa bag ko at inilabas ang pajama ko at t-shirt. Kahit naka-t-shirt na doble ang laki niya, maganda at sexy pa rin ang itsura niya. Sinuklay ko ang buhok niya habang ang adorable niyang isinandal ang ulo niya sa dibdib ko. Baby, kumain ka na. Kaya mo bang tumayo? Tanong ko, pero hindi siya sumagot. Tumayo lang siya pero nanginginig ang mga paa niya, at bago pa siya mawalan ng balanse ay nahawakan ko siya sa braso. I got you, sabi ko habang hinahalikan ang kanyang templo. Pumunta kami sa kusina, at pinaupo ko siya sa upuan katabi ng upuan ko. Nilagyan ko ng pagkain ng plato niya pero hindi siya gumagalaw kahit isang pulgada. Hindi mo ba gusto ang pagkain? Anong gusto mong kainin? Pwede kitang ipagluto. Tanong ko sa kanya sa malambing na boses pero nakatitig lang siya sa akin. Gusto mo ng soup? Tanong ko at tumango siya ng mahina. Sa wakas, sumagot siya. Okay, this will be quick, just hold on. Mabilis akong bumaba sa upuan ko at nagsimulang magluto ng soup. Gagawin ko ang lahat para mapasaya siya. Pagkatapos naming kumain, inalalayan ko siya pabalik sa kanyang kama. Baby, pwede ba akong magstay dito ng gabi? Bakit? Pagod ang boses niya. Gusto kong bantayan ka at ang baby natin. Sa tingin mo ba hindi ko kayang gawin ito? Malamig niyang sabi. Tumingin ako sa ibaba na may pagkadismaya. I mean, you are sick at gusto kitang alagaan. I'm sick. I'm not disabled. Pumalik ka na sa hotel mo, Hunter. Obligado ako. Ayokong i-provoke pa siya. Tinakpan ko siya ng kumot at hinalikan siya sa noo. Please call me kung may kailangan ka. Pulong ko bago isinara ang pinto. Umalis ako sa bahay niya na may durog na puso. Nakarating ako sa hotel habang lumilipad ang isip ko.
Ang kanyang pagod na mga mata at kahabag-habag na kalagayan nang siya ay dumating sa pagkatok sa pinto ay patuloy na nagbabalik tanaw. Sinuntok ko ang dingding ng elevator. Masakit na nasusunog ang mga buko ko pero mas gusto kong saktan ang sarili ko. Ginawa mo siyang ganito, Hunter. Pumasok ako sa kwarto ko at humiga sa kama. Gusto kong umiyak pero walang luhang lumalabas. Puso ko ang umiiyak at dumudugo. Mayroon akong perpektong pampublikong harapan na natatakpan ng pribadong kawalan ng pag-asa. Ang mga tao ay walang ideya kung ano ako naging halimaw. Ginawa kong miserable ang buhay ng aking mahal na asawa. Ibinaba ko siya, nabigo ako sa kanya. Isinara ko ang aking mga mata. Hindi ako makatulog. Ang gusto ko lang ay makasama ang asawa ko, yakapin at halikan hanggang sa makatulog. Narinig kong biglang nag-ring ang phone ko. Kinuha ko iyon at nakita ko ang pangalan ni Olivia. Hindi ako nagdalawang isip na i-click ang answer button. Via, 5 segundo, ngunit walang sumasagot. Hello Via, okay ka lang? There, help me please. Umiyak siya sa telepono. Rinig na rinig ko ang matigas niyang paghinga na para bang may kinakatakutan talaga siya. Mabilis akong bumaba sa kama at kinuha ang coat ko. Olivia, baby, calm down. Tell me, men outside. Please save my baby. Ang kinakabahan niyang mga hikbi ay mas natakot sa akin. Pumunta ako sa telepono sa gilid ng kama at tumawag ng pulis. I ranted her address to them and told them to go there quickly. Hunter, siya ay humihikbi ngunit tahimik. Baby, I'm coming, the police are on their way now. Mabilis akong tumakbo papuntang elevator. Baby, listen to me. Siguraduhin nakalock ang mga pinto. Yes. May nakikita ka bang matulis na bagay sa paligid? No. Hunter, paparating na sila. Sinisira nila ang pinto. Shit. Sinuntok ko ang metal bar ng elevator. Naputol ang linya. I tried calling her again and again pero hindi na siya sumasagot. Shit. Fuck. I cursed while driving post-haste to her apartment. Pagdating ko sa kanyang lugar, nakita ko ang mga pulis na inaresto ang 3 lalaki na pawang nakahod na jacket. Napunta ang kamao ko sa isa sa kanila at napaatras siya. Papatayin ko sana sila on the spot kung hindi nakikialam ang mga pulis. Pumunta ako sa pinto ng kwarto niya at kumatok ng ilang beses. Hindi siya nagbubukas. Inilabas ko ang phone ko, at denial ang number niya. Hello. Nanginginig pa rin ang boses niya. Baby, nasa labas ako ng pinto, can you open it please? Sigurado ka bang nasa labas ka? Tahimik siyang napahikbi. I am. I have the police here. Can you open the door please? Mahinahong sabi ko. Pagbukas niya ng pinto at nakita niya ako, agad siyang lumapit sa mga braso ko at hinawakan ko siya ng mahigpit. Nakahawak pa rin sa dibdib niya ang baby namin. I'm so scared. Kumagulgol siya ng malakas sa dibdib ko. Hinalikan ko ang ulo niya para pakalmahin siya. Ang aming baby boy ay naipit sa pagitan namin at siya ay kumawag-kawag dahilan upang kami ay maputol. Hinawakan ko siya sa braso, at hinalikan ko ang chubby cheeks niya. Matapos ma-interview ng pulis si Via at masiguro ang lugar, iniwan nila kaming mag-isa. Tinawagan ko ang aking abogado upang ayusin ang kaso, at hiniling ko sa pagsasampa ng mga kaso laban sa kanila. Ramdam ko pa rin ang panginginig niya dahil sa takot. Kinandong ko silang dalawa hanggang sa makatulog na ang baby boy ko. Bumalik na tayo sa kwarto. Ngumiti ako sa kanya. Inayos ko ang higaan para sa kanya. Naalala ko ang pag-lock ng pinto sa labas, kaya lumabas ako, pero may humawak sa braso ko. Hinila ako pabalik ni Via na may takot sa kanyang mga mata. I will check the doors. Babalik ako, sabi ko at hinalikan siya sa labi. Iniwan kong nakabukas ang pinto ng kwarto para makita niya ako mula sa loob. Pagkatapos suriin ang mga locks, bumalik ako at hinila ang isang upuan sa tabi ng kama. Go back to sleep, I will stay here. Babantayan kita. Pinagdikit ko ang aming mga palad. Salamat, sabi niya bago pumikit. Nanatili akong gising hanggang umaga. Nang makatulog ulit si Via, humiga na lang ako sa sofa habang nanunood ng balita sa telebisyon. Around 6:30 AM I decided to cook breakfast, since wala pa naman akong gagawin. Bumalik ako sa kwarto para tingnan ang mga ito, at doon ko nakita ang aking little boy na gumagapang ng maglaro sa paligid ng kama, habang ang kanyang ina ay payapang natutulog sa tabi niya. Nang makita niya ako, nanlaki ang mata niya sa tuwa at inabot niya ang mga braso niya sa akin. Pinuhat ko siya at humagikik siya habang hinahalikan ko ang tummy niya. Let's go outside.
We don't want mommy to wake up, right? Kiniliti ko siya and he happily nodded na parang naiintindihan niya ang sinasabi ko sa kanya. Narinig kong tumunog ang doorbell. Si Jasper at isang babae ang nakatayo sa labas na may mga mukha na nag-aalala. Pinapasok ko sila, at pinaliwanag ko lahat ng nangyari kagabi. Nagpakilala ang babae bilang si Katie, ang matalik na kaibigan ni Via. Biglang bumukas ang pinto ng kwarto at sumugod sa amin si Via. Ang cute niyang tingnan sa aking oversized shirt at big pajama. Niyakap ni na Katie at Jasper ang nag-aalalang si Via. Hindi ko alam ang gagawin ko kapag may nangyaring masama sa iyo. Hinding-hindi ko sila hahayaan na makatakas sa kulungan. Nanumpa si Jasper sa tono ng pag-aalala. Ayos na ako ngayon, hinalikan niya ang pisngi niya. Nakatayo ako doon habang buhat ang aking anak na tuwang-tuwang lumulundag-lundag. Hunter, salamat sa pagdating mo sa oras. Salamat sa pagligtas sa kanila. Nagsalita si Jasper. Responsibilidad ko na protektahan sila, Jasper, sagot ko ng may pagmamalaki. Pagkatapos naming kumain ng almusal, hinatid ni Jasper si Katie papunta sa trabaho, habang kami ay naiwan na mag-isa sa bahay. Ramdam ko ang pagkabalisa ni Via. Tuwing magkadikit ang balat namin, abnormal ang init ng balat niya at sobrang bumahing. Hiniling pa niya sa akin na ilayo ko muna ang baby namin sa kanya, dahil baka mahawan niya ito ng kanyang sakit. Anong oras ka aalis? Tanong niya sa akin habang hinihimas ang ilong niya. Pinigyan ko siya ng naguguluhan na tingin. Pwede kang umalis kahit kailan mo gusto. Salamat sa pagpunta. I want to stay. I want to take care of you and our son. Please, pakiusap ko. Buti na lang at tumango siya kung hindi magtatagal na naman ang usapan namin. Come on baby, let's take a bath. Pinuhat ko ang anak ko at napasigaw siya sa tuwa. Paliguan ko siya. Inalok niya. No worries, baby. I got it. Just sit there, relax and watch cartoons. Kinindatan ko siya. Mukha siyang nagulat, yes baby. Naalala ko pa mahilig ka sa cartoons. Hindi ko siya pinayagang mag-overwork sa sarili niya. Hindi ko gusto na siya ang gumagawa ng mga gawaing bahay o ang paglalaba. Mayroon kaming mga kasambahay upang gawin ang mga ito ngunit palagi niyang pinipilit na gawin ang mga ito sa pamamagitan ng kanyang sarili. Sa kanyang libreng oras, nanonood siya ng mga cartoons o nagbabasa ng mga libro sa aking library. May mga pagkakataon pang ang sinasamahan ko siya ng mga popcorn at chips sa harap namin habang nanonood ng cartoons. Nakakatawang isipin na ang isang malaking lalaki na tulad ko ay nanonood ng mga cartoons, ngunit ang panunood nito na kasama ang aking asawa ay ang pinakamagandang pakiramdam na hindi naranasan ng ibang lalaki. Kaya mo ba siyang paliguan? Siyempre kaya ko, masayang sagot ko. Nagbasa ako ng maraming libro tungkol sa mga baby kaya sa palagay ko ay gagawa ako ng mabuti dito. Pumili ako ng maraming libro tungkol sa mga baby at nagsaliksik tungkol sa pagiging magulang, simula sa araw na nalaman ko ang tungkol sa aking anak. Wala akong pinalampas na araw na hindi ko sila binabasa. Kailangan kong ma-impress si Via kapag babalik ako. As you wish. Sumagot siya. Kinailangan akong tulungan ni Via na hubaran ang aming little munchkin. Hindi na niya napigilan ang pagpisil at paghampas ng mapaglaro at nahirapan akong hubaran siya, my precious son. There you go. Thank you mommy, napansin kong tumawa si Via nang magsalita ako na parang bata. Pinuhat ko ang aking cute little monster papunta sa banyo habang kumakanta ng kanta. Umagikik siya at tumawa ng hindi mapigilan habang hinuhugasan ko siya sa loob ng tub. Kailangan kong protektahan ang kanyang ulo mula sa magaspang na gilid. Hindi ko siya kayang pigilan. Gustong maglaro ni baby, at patuloy niya akong binuhusan ng tubig, at kapag ako ay umungol at gumawa ng mga nakakatawang mukha, mas matatawa siya. I enjoyed the moment. Gustong-gusto kong gawin ang bawat bagay kasama ang aking anak. Naisip ko kung paano ito nagawa ni Via sa kabila ng ilang taon na nag-iisa nang wala ako. I will never let you alone again, baby. I will be there for you forever, and I will love you and our children forever. Children. Ang pag-iisip ay nagpasaya sa akin. Pananatilihin kitang buntis sa bawat susunod na taon, baby. Mananatili ka sa akin, forever. Ang tub ay napapalibutan ng mga bubbles, at ang aking baby ay patuloy na naghagis ng mga bulan na kinain ako. Nagpasya akong samahan siya sa loob ng tub. Nagtatawanan kami at naglalaro na halos nakalimutan ko na ang oras. Napatigil kami sa pagtawa nang marinig kong bumukas ang pinto. Pareho kami at ang walang ngipin kong baby ay ngumisi sa kanya. Bumuntong hininga siya at ngumiti. Time to get up. Sabi niya sabay hila ng tuwalya.
Napatayo ako nang hindi ko namalayan ang aking kahubaran, at nang makita kong napabuntong hininga si Via, saka ko lang naalala na wala akong saplot doon. Ang aking makapangyarihang kaibigan ay nakatayo ng may pagmamalaki, at binigyan ko siya ng mapang-akit na tingin. Namula siya bago lumabas. Sinundan ko sila sa loob ng kwarto at pinahiga siya ni Via sa kama. Ang aking baby ay humirit at gumapang sa paligid ng kama na ipinakita ang kanyang hubad na puwitan. Sinubukan siya ni Via na lagyan ng lotion, ngunit patuloy pa rin siyang umiwas sa pamamagitan ng paggapang palayo. Pareho kaming natawa sa pagiging mapaglaro niya. Sinubukan ko siyang habulin, pero patuloy siyang gumagapang palayo habang humahagikgik. Naramdaman kong lumuwag ang tuwalya, ngunit hindi ko ito pinansin at tumutok na lang sa paghuli sa kanya. Nagkataon lang na tuluyang nalaglag ang tuwalya, at ang sunod kong nakita ay ang mukha ni Via sa harap ng alaga ko. Hindi mo sinabi sa akin na gusto mo ito, baby. Kinagat niya ang labi niya at nag-init ang mukha niya. Mabilis siyang lumayo pero nasalo ko siya sa oras at inihiga siya sa kama. Kinagat ko ang ibabang labi ko na parang baliw, at nang makita ko siya sa ilalim ko ay napaungol ako. Nag-ambala kami ng gumapang pabalik sa amin ang anak namin, kaya kinailangan ko siyang pakawalan. I have one class today. Pwede mo ba siyang bantayan saglit? I should be back after 2 hours. Sure. Walang problema, baby. Ngumiti ako sa kanya. It was lunchtime at katatapos ko lang pakainin ang anak ko. Sa huli ay umidlip siya pagkatapos inumin ang kanyang full milk. Bandang 1:30 PM, bumisita si Jasper at pinayagan niya akong lumabas para mag-lunch kasama si Via. Pumunta ako sa university to surprise Via, at dalhin siya para sa lunch. I was waiting for her inside the faculty office nang may lumapit sa akin na morenang babae. Hi, I'm Victoria, PE teacher ako dito. Good afternoon. Hinihintay ko si Olivia, sagot ko sabay balik ng handshake. She must be somewhere outside. Nakakairita ang boses niya. Lumalabas na ang cleavage niya at mas ibinaba pa niya ang neckline niya. Walang makakatalo sa Olivia ko. Kahit sa mabagsik niyang damit, siya pa rin ang pinakamaganda at pinaka-sexy sa kanilang lahat. Sinubukan niyang magbukas ng usapan, pero hindi ako interesado. Gusto ko si Olivia lang. Dumating si Mr. Patrick, ang dean, at binati ako. Sinabi ko sa kanya na hinihintay ko si Olivia. Nagpasya akong hintayin siya sa labas ng opisina, ngunit hinila ako ni Miss Victoria at kumapit siya sa aking mga braso, at inalok na tulungan ako na ilibot sa school. Nagulat ako sa advancement niya, pero peke pa rin ang ngiti ko. Sakto namang pumasok si Via at nang makita niyang nakatayo kami ay nagalit siya. Kinuha niya ang kanyang mga gamit at lumabas ng opisina. Sinundan ko siya habang tinatawag ang pangalan niya, pero hindi siya lumilingon. I saw her entering the cab but she just ignored my call. Sinundan ko siya pero nakaalis na ang taxi. Shit, ano bang nagawa ko? Nabigla akong napahawak sa buhok ko. Tinawagan ko ang driver ko para ihatid ako sa bahay ni Via, pero pagdating ko doon, tahimik ang apartment. Ilang beses kong tinawagan ang phone niya, pero hindi rin siya sumasagot. Wala akong ideya kung saan siya nagpunta. 3 araw na siyang hindi umuwi. Nakaupo ako sa pintuan niya at naghihintay sa kanya, pero hindi siya bumabalik. Hindi ako umalis sa pwesto niya. Pagbalik ko sa hotel para magpalit ng damit at maligo, lagi akong may mga lalaki na nagbabantay sa apartment niya kung sakaling babalik siya, pero hindi na niya ginawa. Naalala ko lang na tawagan si Jasper, pero ayaw niyang ibigay ang address niya. Sinabi niya sa akin na ayos lang sila sa kanya, ngunit nag-aalala siya tungkol sa pagkabalisa ni Via. Ipinaliwanag ko sa kanya ang nangyari at naiintindihan naman niya, pero hindi pa rin niya ako pinapayagang makita pa si Via. Lagi akong bumibisita sa university na umaasa na maabutan ko siya at makausap, pero sa tuwing lalapit ako, ibibigay niya sa akin ang kanyang nakamamatay na mga titig. Sa tuwing ginagawa niya iyon, natatakot ako. Siya lang ang babaeng nakakapagpaluhod sa akin. Wala akong sapat na tulog nitong mga nakaraang araw. Mabilis lang akong nag-shower para makabalik ako sa apartment niya para hintayin siya. Pero hindi pa rin siya umuwi. Again, dumidilim na at nakaupo ako sa front porch sa labas ng apartment niya. May huminto na taxi at nakita ko siyang papalabas. Nakalock ang aming mga mata. Nagmukha akong disaster. Alam ko. Matagal na mula noong huli akong nag-ahit, at namamaga ang aking mga mata dahil sa hindi sapat na tulog. Anong ginagawa mo dito? Tanong niya. Naparito ako para makita ka. Naglakad ako papunta sa kanya at niyakap siya. Hindi ko na napigilan. Umiyak ako sa balikat niya.
I'm sorry, ilang beses kong inulit ang mga salita. I keep hurting you. I'm sorry, baby. Pumasok na tayo sa loob. Mahinang sabi niya. Agad ko siyang sinundan na parang nawawalang tuta. Go, mag-freshen up ka. Sabi niya, sabay abot sa akin ng towel. Pagkatapos kong maligo, nag-alok siya ng mga fresh clothes na dapat kay Jasper. Umupo ka, sambit niya habang inaayos ang pagkain sa mesa. Hindi ka ba kakain? Itinanong ko. Kakain ako ng hapunan sa bahay ni Jasper. Please, huwag ka munang umalis. Pagmamakaawa ko, at sinamaan niya lang ako ng tingin. Kung aalis ka, hindi ako kakain. Napangiwi ako na parang bata. Seryoso ka, kung ayaw mong kumain edi wag. Sumimangot siya pabalik at naglakad palayo. Tumayo ako at mabilis na tumakbo papunta sa front door. Hinarangan ko ang daan niya sa pamamagitan ng pagbuka ng aking mga braso. Kailangan mong harapin ako, bago ka makalabas. Seryoso ka bang pinipigilan ako sa sarili kong bahay? Mukhang galit na siya. Kinagat ko ang ibabang labi ko. Umalis ka sa dinadaanan ko. Muli siyang sumimangot. No, Hunter James Montemayor, marahas na sigaw niya. No, hindi mo ako matatakot Olivia Montemayor. Halatang kumukulo ang iritasyon niya. Ang sunod kong nalaman ay sinuntok niya ang dibdib ko. Sa totoo lang, hindi ako nasaktan kahit isang pulgada. Mukha siyang inis at nataranta nang mapansin niyang hindi ako nasaktan. Pinuhat ko siya, binuhat sa balikat ko at hinampas ang puwete niya. Sumisigaw siya at patuloy na sinusuntok ang likod ko, pero alam kong mas naiinis at naiirita siya kapag hindi ako napinsala ng mga suntok niya. Inihiga ko siya sa kama at pumwesto ako sa pagitan ng mga hita niya. Sumisigaw pa rin siya at sinubukang bumaba, pero natalo ko siya gamit ang malaking frame ko. Olivia Montemayor, calm down. Get off me. I swear I will kill you. No, hindi mo gagawin. Oo, kaya ko. No, hindi mo kaya. Tinakpan ko ang mainit niyang labi gamit ang labi ko. Kumaway siya at inaway ako para makaalis. Hindi siya tumutugon sa aking mga halik, kaya sinubukan kong pasukin ang kanyang bibig sa pamamagitan ng aking dila. Ibuka mo ang iyong bibig, baby. Inaakit ko siya gamit ang aking mga mata, bago siya muling hinalikan. Maya-maya ay bumuka ang bibig niya at nilamon ko ang labi niya na parang huling pagkain ko na. Tila nag-e-enjoy siya sa sandaling nakapikit lang siya habang sinusundan ang mga hagod ko. Pakikinggan mo ba ako ngayon? Bumulong ako. Ibaba mo muna ako, pagod na sambit niya. No, I won't let you go. Never again, sabi ko sa kanya, bago muli siyang hinalikan ng malalim. At dito na po, nagtatapos ang part 16 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.